100 billion pesos na insertion sa 2025 budget ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pero hindi raw nakinabang dito si Pangulong Marcos at may gumamit lang ng kanyang pangalan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, anong basehan ni Senator Lacson sa kanyang pahayag? Jiggy, base nga raw sa pagsisiyasat ng team ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, totoong may naisingit na 100 billion pesos sa 2025 national budget. Pero nung tumayo siya sa budget deliberations kanina ng Senado, sinabi niyang walang napunta dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di gaya ng inaakusa ni dating Congressman Zaldico. Paano niya nalaman yan? Dahil tumawag daw sa kanya nitong nakaraang linggo lang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at idinetalye saan napunta yung kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects at paano na-insert yung 100 billion pesos na yan sa 2025 national budget. Kung maaalala natin, Jiggy, ay nag-appear na rin sa several hearings ng Blue Ribbon Committee, including itong nakaraang Friday, itong si Bernardo para nga magbigay ng testimonya kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Zaldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Zaldico? At mayan yung aligasyon ni Zaldico na ang Pangulo raw ang nag-utos sa budget insertion. Anong reaksyon dito ni Senator Lacson? Sa nakuhang impormasyon, Jiggy, ni Senator Ping Lacson mula nga dito kay dating DPWH Undersecretary Bernardo, mukhang may mga tao, ilang tao sa Malacanang na gumamit sa pangalan ng Pangulo o misrepresent si PBBM para mangyari yung insertion na yan, nag-utos na ipa-insert yung 100 billion pesos na yan. Kabilang daw dyan sa mga nag-misrepresent or nag-name drop sa pangalan ng Pangulo, di umano, ay ang nag-resign na head ng PLLO or Presidential Legislative Liaison Office na si dating Yusek Adrian Bersamin. Narito ang bahagi ng pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Undersecretary Adrian Bersamin, he name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. So yung 100 billion na naipasok ay saan napunta at sino naghati-hati dito? Jiggy, kabisado raw yan ni Yusek Bernardo nung ikinikwento kay Senator Ping Lacson yung buong insertion na yan ng 100 billion pesos. 81B daw kasi dyan napunta sa mga proyekto ng DPWH at yung 52 billion from the 81B, ang personal na nag-handle niyang projects na yan ay mismong si dating Yusek Bernardo. So alam na alam niya daw talaga saan napuntang proyekto at saan napunta yung mga kickbackan. At yung 19 billion pesos napunta naman sa proyekto ng iba pang ahensya ng gobyerno. So balikan natin yung 81B na napunta sa DPWH at mula dun sa 52B na personally handled by Bernardo, 8B ang kickback na nakuha o nagresulta mula dyan sa amount na yan. At 10 beses daw nag-deliver ng kickback itong si dating Yusek Bernardo kay dati at nag-resign na DepEd Yusek Trigive Olivar. At paniniwala din ni Bernardo, kasama rin daw dyan itong si dating Yusek Adriana Bersamin. Bukod pa raw sa 8B na kickback, yung dineliver din daw personally ni Bernardo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na 1 billion pesos. At kwento rin daw ni Bernardo kay Senator Ping Lacson ay nagtanong daw itong si si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kay, nag-resign na rin, Executive Secretary Lucas Bersamin, sino ang magpa-facilitate ng 52 billion pesos. At ang sinabi lang daw, ang sagot lang daw sa kanila, di umano, ni dating ES Bersamin ay sila na ang bahala mag-facilitate or ayusin ito. Jiggy.
Grabe, intindi. Ano? Sa ibang issue naman, ano reaksyon ng mga senador sa payag ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid? Hindi raw natuwa si Senator Ping Lacson doon sa ginawa ni Senator Amy na wala raw yung kanyang bilib doon sa senador at para sa kanya napaka-un-Filipino. Hindi raw ugaling Pilipino yung ganyan na maglabasan ng away ng pamilya sa harap ng libo-libong mga tao. Naawa raw si Senator Ping Lacson kay PBBM sa ginawa ng kanyang kapatid na si Senator Amy. Habang si Senate President Tito Soto, ang masasabi lang daw niyan, it could either make or break daw. Pwedeng makabuti, pwedeng makasama sa political career ni Senator Amy yung kanyang ginawa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Alam mo, that's very un-Filipino, ano? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid. Diba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan, but not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Especially in a religious gathering. It could be the defining moment of her political career. Okay. Jiggy, yan na muna ang latest sa mga kaganapan mula sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mel Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.